Alright, so welcome back sa ating channel, ang Sips Peters TV. So ngayon, mayroon tayong gagawin na concentric reducer 2.5 by 1.5 with plants both in. So ang ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng concentric reducer. So karamihan sa mga concentric reducer ay mayroon siyang computation o formula. Pero ang ituturo ko sa inyo ay pabilisan ito. Hindi na kailangan ng formula. So ang gagamitin natin ay ang papel de liha lang. So unang-una, kumuha tayo ng papel de liha. Kumuha nito. Papel de liha na to. So ito yung tubo na gagawin natin. So ang unang-una, i-wrap mo yung liha diyan sa tubo. Ganon. Yan. Yun. So ganon na. Ito na ngayon. So ang sukat nito sa anong ni-wrap mo yun dito sa tubo, ito yung tinatawag na circumference. Ito yung circumference na sinasabi diyan sa mga formula na circumference. Ito yun. So kailangan nating i-divide to ng 8 piraso. So ngayon, ang unang gagawin natin ay tutupiin natin sa gitna. Kamukha nito. Tapos mayroon na tayong soapstone. Ito yung soapstone na to. Igagawit ng ganyan para magkaroon siya ng marka. Kamukha niyan. So pagkatapos na sa gitna ay hatiin na naman natin dito. Mukha yan. Then mayroon na tayong 4 na guhit. So kailangan nating 8. So tutupuin na naman natin to kada isa. Mukha niyan. So ngayon, mayroon na tayong 8 parte. Ngayon, ang mamarkahan natin yung pinaka-main na lines natin. Ito yung number 1, yung number 2, number 3, and number 4. Kasi ito, dugtong na yan dun eh. So ngayon, dito naman sa tubo, marami nagsasabi na paano daw nila na malaman kung saan yung sentro ng tubo. Itong tubo na to ay electrical joint to. So ang electrical joint, mayroon siyang lamat, kamukha niya, no? Mayroon siyang lamat. Tingnan mo sa loob. Yan. Mayroon siyang pinagdugtungan. So makikita niyo naman dito, mayroon siyang lamat. Yun ang pinaka-guide natin. Ngayon, ang tubo na to ay electrical joint. So, how much sa tinatawag na seamless? Sa seamless naman, makikita nyo dito. Ito, kikita nyo yan. Ayan, marami siyang guhit. Ito, palagay natin ito para malinaw. Ito ay lamat ito sa molding. Nung paggawa ng tubo na to ay nakakompress ng molding, magkaroon siya ng lamat. Yan o. Ganon din sa seamless, mayroon din yung lamat yun. Kaya dito ka kumuha ng base kung hindi siya electrical joint, kamukha nito. Ngayon, since na electrical joints to, dito tayo kumuha sa gitna. Itong ano na to. So
So ngayon, ang gagawin na natin dito, itatapat lang natin tong number 1 dito sa guhit. Ganyan. Yan. Ikot natin. Yan. Yan na. So ngayon, kumuha ka tayo ng pitil pin at guguhitan na natin. Green ang ilalagay natin para medyo klaro siya. Kamukha niyan. Yan. Yan. Bali 8 to. Ikutin natin. Yan. Mayroon na dito. So, mayroon na siyang guhit na 8. So, numberan natin yung main line natin, ha. Ito yung number 1. Ito yung number 2. Ito yung number 3. Ito yung number 4. Diba? Ngayon, ang tubo na to ay kailangan natin ng mag-uurong tayo na dito ng 50 mm. Dahil ang ilalagay dito ay hindi idudugtong yung tubo, kundi plants ilalagay natin dito. Ngayon, kung halimbawa tubo ang idudugtong dito, uurong lang kayo dito kahit mga 20 lang or 15 mm. Karamihan dyan ng ginagawa ko mga 15. Yan. Pero ngayon na plants ang nilagay dito, kumukuha ako ng 50. So, makuha tayo ng 50. Ganyan. Yan, 50. Yan na. Ngayon, irarap natin itong ganon. Tapos sa kaguhitan. Yan. Guhitan yan. Yan na. Guhitan na. So ngayon, ito na ngayon ang nangyayari. Yan. Ito na yung nangyayari. Dahil i-explain ko muna itong ang reducer na to ay mayroon siyang 1 1/2 yung dulo. So ang 1 1/2 ito yon. 1 1/2. So mayroon siyang diameter dito na 42 mm. So 42 mm yan. So ganun pa rin ang gagawin natin. I-wrap na natin ng tubo ganyan. Ng liha, i-wrap natin ng liha. O ganito, ito na yung So i-divide din natin ng 4. Oh. So, bali 4 na to. Ngayon, susukatan natin yung distance kung ilan ang sukat nito. So, ito, mayroon siyang 33 mm. So, ngayon, ang 33 mm, dito naman tayo sa number 1. Ngayon, itong mayroong XX dyan, yun ang pinaka-cutout. Cutout natin. Ngayon, dito tayo sa number 1, 33 mm ang kailangan natin. So, ang kalahati ng 33 ay bali 16.5. So, ang sukat nito hanggang dyan ay 16.5. Ganon din dito, 16.5. So, sukatan natin. Ayan, oh. Ayan, 33 siya. Oh. Ganon din dito sa number 2. Guhitan pa rin natin mula dito 16.5 kabila 33 pa rin siya. Yan.
So madaling salita, itong apat na yung number na 1, 2, 3, 4, ang dulo nito ay 33. Kamuha niyan ang pagguhit. So ang pagguhit niyan, dito tayo sa una. Ang pagguhit niyan, kung nakuha mo na yung 16.5 dito. Ngayon, dito sa pagitan na to, pagitan yan, guguhit, mayroon siyang guhit dito. Kaya ang tubo na to ay mayroon siyang 8 parte. Kaya ang paglagay mo dito sa baba, 'di ba? Sinabi ko mayroong 50 dito. So paglagay mo diyan, kamukha nito. Yan. Paglagay mo diyan, ikutin mo. So maglalagay tayo ng working. So ito, working ang tating, ganyan. Akwat ng working lang. Para pag nag-cross ka dito, halimbawa nakuha mo na yung 16.5 kabila, no? Ganun mo lang yan. Ganyan. Yan. Ganun din dito. Yan. Ganun din dyan. Ganun din dito. So lahat, ganun. Ngayon, ito na ngayon ang ano niya. Naguhitan natin lahat. Yan. Yan. Bali, ito ang matitira. Itong may XX na yan ang cut out natin. Alisin yan. Ito na yung matitira. Ayan. Mukha niyan. Yan. Ngayon, pag nag-cutting ka dito, huwag kang papasok dito sa dahon mo. Dito ka lang sa cut out. Yung grinder mo, patatamaan mo yan. Yung bato ng grinder, patatamaan mo dito. Yan. Huwag kang lalampas doon kasi pag lumampas ka na, mawala ka na sa diameter mo na 1 1/2 or 42 mm. So dito ka na, ganyan. Di baling lumaki kaysa lumiit, kasi pag lumiit malaki na yung gap nun. Mahirap na habulin. So dandahan lang muna dyan dito sa gilid, yan. Cutting dandahan. Ganun din sa kabila. Lahat tong apat na kakatingin mo, ganun ang procedure. Para ang matira dito ay 33. Kada dahon, mayroon siyang sukat na 33. Sa mukha niya. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang cut out yan. Okay, pagkatapos nating kinating ang ating ginuhitan, at ito na yung final na dahon na ngayon. Dito sa taas may 33 na sukat yan, at ito yung guhit natin sa center line. Bali 4 yan. Itong portion na to, kaya nilakihan ko yung uka na yan upang pag nag-bend itong dahon na to, hindi siya bubukol dyan. Kaya yan ang technique dyan, na lakihan mo dyan sa bandang kanto. Ganon din dito. Lahat yan 4. Ganon ang nilakihan ko ng konti. Para pag nag-bend itong dahon, hindi siya uumbok. Para medyo suwabe lang siya. Para pag hipo mo siya, wala kang masalat na nakaumbok siya. So ngayon, ibibinding na natin to. Kasi ready na to siya i-bibind. Iipit natin to sa gato at dandahanin nating pupukin ng martilyo. Hindi ko ito ginamitan ng
acetylene para makita nyo kung kaya ba ipaluin ng martilyo na ganitong size na 2 and 1/2. Pero pag malaki, tulad ng 4 inch pataas, kailangan na natin ng acetylene. So ngayon, itong maliit na to, hindi na kailangan ng acetylene to para ihiting, para mag-bend. Kaya ng pukpukin ng martilyo. Mula dito sa 2 and 1/2 pababa, kaya na pupukin ng martilyo. Pero pag above ng 2 and 1/2 pataas, kailangan na natin acetylene dahil matigas na yan pukpukin. So ayan na, at iniipit na natin sa gato at handa ng pukpukin ito. Basta ang guhit na to sa baba, i-label mo lang sa taas ng gato yung marking na green. Ngayon subukan natin kung kaya tang martilyo to pukpukin. Okay, kaya pala, see, nakikita nyo. Pag nagpukpuk ka, kailangan harapan para makuha mo yung sintro. Yan, kamukha nyan. Tapos, babaliktarin mo yan. Yan, biniligtad ko na. At dandahan ang pukpukin hanggang halos magkaabot ang dulo. Ganun din dito. Yan, pukpukin mo siya. At pagkatapos mong pupukin yan, kumuha ka ng maliit na tubo, kamukha niyan. Ipapasok mo yan sa loob. Yan, papasok mo yan. Tapos pukpukin mo yan dito sa bambadang baba, pati taas, ganyan, pababa, pataas ang pukpok upang ito ay bumilog. So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung anong resulta nito pag pinukpok yan. Pinukpok kong ganyan. Kanina pinukpok ko yan, ganyan. Pinukpok ko. At ito na ngayon yung resulta niya. Ayan, bilog na bilog siya. Parang walang nangyari siya, Kita nyo? Bilog na bilog. Kahit baliktarin natin, So, kita nyo sa baba. Bilog na bilog ang dulo na. Yung reducer na 1 and 1/2. Ganyan. Ganyan ang technique dyan para ito'y bumilog. Kamukha niya, Kaya nga, kasi ano lang to yung maliit na tubo, kaya yung pukpukin ng martilyo. Kaya medyo maganda ang forma niya. Kita nyo naman, bilog na bilog siya ang dulo. Dahil dyan sa dyan sa maliit na tubo na yan, ipinasok tong reducer at pukpukin dito sa labas. Ganyan ang technique upang ito ay maganda tingnan yung reducer na dulo. Ang reducer na to ay sinasabi ko sa inyo ay 2 and 1/2 by 1 and 1/2. Mula dito hanggang dyan ay 50 mm yan. Kasi ang ilalagay dito ay plans na. Pero kung walang plans ilalagay dito, dugtungan to ng tubo, ay kumuha lang tayo ng 15 mm. Okay na. So ulitin ko, itong tubo na to ay yun ang dahilan na napakabilog itong reducer natin. Pag hinipo mo to, yung reducer na to ay maganda siya. Wala siyang medyo umbok, wala. Maganda siya. Ngayon, ito yung i-welding dyan. Yan, kakatingin ko to ng 50 mm din. Yan. Dyan ay i-welding. Yan. Sinubo ko lang ipatong kung nakuha ba yung reducer natin. Ang tubo na to ay, ang outside diameter nito ay 42. So, ngayon, nakikita nyo na, parehas. So, maganda ang resulta. At tack weld natin to upang makita nyo ang gap between sa magkabilang dahon. Ayan. Ang
susunod na video nito ay itatako na to at pagkatapos lagyan ko ng plans. So para makita nyo kung ano ang kalalabasan sa ginawa nating concentric reducer. At sana mayroon kayong natutunan dyan. So pagkatapos na pinokpok na yung tubo, pinalo natin para mahubog na yung reducer niya or concentric at nadugtungan na natin yung sa dulo. Ito na ngayon yung nangyayari. Ito na yun. Kikita nyo yan. Ito yung pinaka-gap niya. Yan. Yan. Napapansin nyo dito sa dulo, medyo laki. Sinadya ko to dahil once nga ibibinding nyo to, kasi pag nandito yan, pag ilibinin dito, bubukol siya dito. Ngayon, kung lakihan mo yan dyan banda, hindi na siya bubukol. Smooth na siya pag hinipo mo siya. Gano'n kamukha niyan. Smooth na siya. Yeah, kamukha niyan. So, ang gap nito ay 2.5 lang to. Ang gap nito. Para sa penetration niya pag wini-welding mo na. Kamukha niyan. Kasi kailangan dito mayroon siyang gap upang tumibay ang pagiging concentric reducer mo. Lalo na kung pressurize ang dumadaloy nito. Kamukha nitong project ko ngayon, ang dumadaloy nito ay si water na papuntang freshwater generator. So may pressure to na 4 to 5 bars. Kaya maglagay ako dito ng gap para pag nag-welding ako ng root pass ay mayroon siyang penetration. Kamukha niyan. Mayroon siyang penetration dito. So ang kabuuan nito ay 195. So ang sukat naman nito ay mayroon siyang 185. Yan o, 185 siya. So mayroon siyang allowance na tigpa 5 kabilaan. So pag ang ilagay ang plansa, nakabaon to siya ng 5 mm. Ganun din dito para maganda ang penetration ng welding mo. Kaya ang kabuuan nito ay 195 mm kasama na yung plans. So itong ginawa natin ay 185. So pasok siya. Ngayon, kasi may plans pa dito yung kabilaan. Ang ating So papakita ko sa inyo kung anong forma nito. Ilalagay ko yung plans, stock wheel ko para ito na makita ngayon nyo. yung resulta niya. Nakikita nyo yan, yung ganda tingnan. Dahil mayroon tayong ginawang allowance kabilaan na tag 50 mm. So ganyan din ang gagawin nyo para ganda tingnan yung ang isang concentric reducer. Ayan, nakikita nyo ang resulta sa ating ginagawa. Ganito ang paggawa ng concentric reducer na may boot plans sa dulo. At sana nakuha nyo ang mga idea at techniques nitong aking ginawang concentric reducer upang i-apply nyo sa inyong mga barko na mayroon kayong project na ganito. At ito'y ginawa ko na hindi na kailangan ng formula. Kasi karamihan sa mga gumagawa ng concentric reducer ay may kanya-kanyang formula at napakahaba, halos di na natin maintindihan. Kaya gumawa ako ng video na ito upang makuha ng ating mga kababayan na gustong gumawa ng concentric reducer na hindi na kailangan ng formula. So ganito ang kalalabasan sa ginawa natin. At ito'y successful na
At marami pong salamat sa ating mga nanood. At yung hindi pa nakasubscribe, kung gusto niyo itong video na to, please click subscribe button.